Sa mga VAT-registered taxpayers dyan, makinig kayo. May bago ng BIR Form number 2550Q para sa filing and payment ng ating quarterly value-added tax returns. Nagsimula yan ngayong 2024 because of our Ease of Paying Taxes Act under po ng Republic Act number 11976. So ngayon po, pag-uusapan natin yung binabang Memorandum Circular ng BIR para mapag-aralan po natin yung iba't ibang tax updates para po sa ating value-added tax. Okay? So nagbaba po yung Bureau of Internal Revenue ng Revenue Memorandum Circular number 68 series of 2024 dated May 30, 2024 po. At ang sinasabi po dito, circularizing the availability of the revised BIR form number 2550Q. Yun nga, wala na po tayong monthly value-added tax returns using the 2550M. Take note, wala na pong monthly. Optional na lang yon kung gusto nyo, pero we strongly recommend na quarterly na lang tayo. So, kaya wala pong binabang bagong BIR form number 2550M kasi wala ng monthly value-added tax. Okay? Update lang yon, additional update. This circular is issued to prescribe the newly revised BIR form number 2550Q. May revision na April 2024. Bakit siya ni-revise? Kasi sa Ease of Paying Taxes Act natin, na bago o naamyendahan yung ating value-added tax. The said return attached herein as Annex A contains the items, fields listed below in compliance with the provisions of Republic Act number 11976, otherwise known as the Ease of Paying Taxes Act natin. So, kung mapapansin nyo po, may bago na po tayong item number 35. Ang tawag daw po doon ay output VAT on uncollected receivables. Sa mga hindi po nakakaalam, ang output VAT on uncollected receivables, ito yung deduction mo sa output VAT na nirecognize mo na o nireport mo na sa BIR previously or in the previous quarter. Kasi ang sales natin ngayon ay subject na sa VAT, 12% VAT, even if hindi pa collected entirely. So dati kasi before the Ease of Paying Taxes Act, ang sales natin ng goods ay based on accrual. So, pag nakabenta ka ng goods, whether collected or not, kahit 10% down payment, kahit 50% pa lang down payment o payment, lahat ng sale mo subject na sa 12% VAT. Pero yung sale of service natin, subject lang siya sa 12% VAT upon collections, based on collections. So, cash method ang sale of service for VAT purposes. Pero after Ease of Paying Taxes Act, lahat ng sale of goods and sale of service ay accrual na. At ang accrual, ibig sabihin, subject na sa 12% VAT yung ating binentang goods or services, even if hindi pa collected, even if 10% pa lang collected, even if partially collected, like for example, 50% pa lang siya, lahat ng sales natin, whether collected or not, ay subject na sa 12% VAT. Kaya lang kakaroon ng senaryo, pag hindi mo siya nakolekta. 'Di ba? Kasi pautang 'yun eh. Minsan pautang. Walang problema sa cash basis. Binayaran ka na, so babayaran mo ng 12% VAT. Pero kapag pautang or accrual, okay? 'Yun ay gagawin natin, subject pa rin sa 12% VAT, pero in the future, alam niyo naman yung ibang customer minsan hindi nagbayad o hindi magbabayad. So yung output VAT para doon sa hindi nabayaran na sales natin, na binayaran natin 12% before, ay pwede natin gamitin as deduction from our output VAT this particular quarterly VAT return during the hindi na nagbayad yung ating customer. So, tawag doon ay output VAT on uncollected receivables. Possible lang yan kung sales on account yung ating binenta. Okay? Before. Item number 36, 55 and 58, then we have the revised BIR form. Sabi, the revised BIR form number 2550Q, ito ang problema, is already available in the BIR website pero hindi pa siya available sa EFPS at sa EBIR forms. So, anong gagawin ninyo? Sa mga EFPS daw, gagamit na muna kayo ng existing version na 2550Q pero old yun. Pag sinabi existing version, old yun. Old na BIR form number 2550Q, tapos babayaran nyo siya, back-to-back na siya pag sa mga EFPS. Sa mga ABIRs naman, gagamit kayo ng ABIR Forms Package 7.9.4.2. Ibig sabihin ng existing version, yung old version. Okay, yun ang gagamitin nyo. Tapos babayaran nyo sa online or manual payment, authorized agent bank, or RCO sa mga ABIR form. Pero sinabi dito,
In cases where the EFPS or EBIR forms filer have amount to be indicated in any of the mentioned items in page 1 of this RMC, yung item number 35, yung meron tayong uncollected receivables. So, pwede natin i-claim yung output tax doon as deduction sa output tax natin ngayong quarter. Okay? So, pwede tayo gumamit ng manual filing. Kasi hindi pa nga available sa EFPS and EBIR. So, pwede tayo mag-manual filing as allowed by RMC 68-2024. Kapag meron lang kayong output tax doon sa uncollected receivables o yung item 35, 36, 55, and 58 natin. Tapos, babayaran nyo na over-the-counter, authorized agent bank, or sa RCO natin. Okay? Ito namang manual filers daw, sinasabi ng BIR, download and print a PDF version of the revised BIR form number 2550Q. Ngayon po kasi, ang mga manual filers, hindi na po allowed ang manual filers sa filing ng ating tax return unless merong tax advisory ng BIR allowing the taxpayers to use the manual filing. So kung EFPS kayo, EFPS gagamitin nyo. Kung EBIR kayo, gagamit kayo ng EBIR forms using the existing version or the old version ng 2550Q. Unless meron tayong item number 35, yun nga yung output tax on uncollected receivable, 36 para sa reversal, 55 and 58, gagamit tayo ng manual filing even if EFPS tayo or EBIR. Okay? Da-download nyo na yung PDF file, tapos ipilapan nyo siya, sa computer nyo na lang pilapan, tapos piprint natin 3 kopya. 2 sa bangko, 1 sa atin. Okay? Kasi nga, yung item number 35 na output tax deduction arising from uncollected receivables, hindi pa yon present o wala pa yung item na yon sa existing or old version ng 2550Q. So, hindi nyo siya magagamit kung gagamit kayo ng old version. So, kung gagamit na kayo ng bagong version, kung kayo ay merong item number 35, 36, 55, or 58. Malinaw po ba? Kasi nga yung sales natin na subject to VAT ay accrual na. Dating accrual, ang accrual lang dati yung sale of goods. Ang sale of service, cash basis. Pero after the Issue Paying Taxes Act, yung sale of goods at sale of service, accrual na lahat. Ito yung bago nating BIR form number 2550Q. Ito yung PDF file natin. At ito ay makikita sa BIR website. Downloadable to. Makikita nyo po yun sa BIR website. Under po ng downloadables. Tapos click nyo lang yung quarterly value added tax. Makukuha nyo yung PDF file. Download yun. Download nyo. Tapos pilapan nyo. 3 kopya. Kung kayo ay meron lang, if and only if, gagamit kayo ng manual filing nito, if and only if, meron kayong item number 35, 36, tapos yung isa ay 35, 36, tapos 55 or 58. Okay? Kung meron lang kayo. Pag wala kayo nun, gagamit kayo ng EFPS or EBIR forms. Existing version. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating topic today. Kung hindi nyo pa po kami napapa-follow, please follow us on our YouTube channel. Subscribe now. Tapos sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Follow nyo na rin po kami para sa mga iba't ibang tax updates natin. Pakishare nyo na rin po sa mga kakilala nyong willing matuto para ma-update din natin sila. Kasi kung hindi kayo updated, hindi tayo makakapag-comply ng tama sa BIR. Kung hindi tayo nag-comply ng tama, may violation tayo, may penalties tayo. Okay? Maraming salamat po. And we would like to invite you to our online education. Kung gusto nyo mapag-aralan yung BIR tax compliance on your own, DIY, pwede naman po yun. Basta you are willing to learn. We have tax compliance, we have bookkeeping, we have tax audit, financial statement, and mayroon tayong upcoming na tax mapping. Pumunta lang po kayo sa ating BIR, sa ating official website, atcbebe.com. May mga available po tayong RWB books doon. Piliin nyo lang po yung gusto nyo pag-aralan. Pre-delivery po tayo. Pilapan nyo lang po yung form. Pre-delivery po tayo nationwide. At yung ating book, hindi nyo po siya babasahin para mapag-aralan kasi meron siyang videos na exclusive lang sa ating mga HC book owners na available sa ating website para ipaliwanag step by step yung ating contents ng RWB book. Bookkeeping, tax compliance, step by step yan. Marami tayong videos na applicable sa ating RWB book. Step by step natin i-explain, i-discuss yung contents ng inyong RWB book. One-time investment fee lang yun, magkasama ng package yun, book and videos natin. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Jordan Bumaga at your RWB teacher po, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Bye-bye! See you!